isang unggoy na 15 years na raw naninirahan dito. At ang problema, yung mga tao daw dito, sinusundot-sundot siya at saka napakalit ng kulungan niya. Dahil yan nga parati siyang linuloko, kaya nagiging nagiging unruly. Kasi ganito yung gawain talaga ng mga tao, linuloko siya parati. This is not a good environment for wildlife. Ay, tsaka parang may problema na yung mata niyo, may mga pigment sa mata na kulay itim. Ang barangay mismo ang nag-turnover ng unggoy dahil hindi maganda ang kondisyon nito. Babae itong si Eunice at dati daw, nung wala pang struktura dito, meron siyang isang parang pipe na pag-alagala lang siya. Ano yung mga nagiging epekto ng may isang unggoy dito sa kanto na yan? Problema lang po yung mga estudyante galing po sa eskwelahan, sa school. Siguro nakakatuwa, sinusuntot, namamaltreat po rin. Ayun, kaya naging ganito na yung ugali, naging violente na siya. Sir, ang gagawin po namin, sesedate ko po siya. Pagkatapos dadalhin po namin siya sa rescue center. Para kapwa maging ligtas ang unggoy at mga tao, kailangan itong patulugin. Maya-maya pa, Ayan, tulog na, wala na. Puro mga 10 kilos to. isinakay na namin sa van at diniretso sa rescue center sa Pansol, Laguna. May mga napansin ako sa kondisyon ni Eunice. Kita niyo yung mga itim na pigments na yan. I think this could be the effect of too much sunlight. Wala na siyang mataguan pagka masyadong maaraw. O ibig sabihin, nag-iba yung kulay ng mata niya. Ito, bilbil. Minsan, sobrang tamis ng kinakain niya. And binibigyan ng mga carbohydrates kaya nasa-store yung fat dyan. Hindi porket mataba itong unggoy na ito, I would consider her healthy. Still unhealthy siya, still malnutrition. Dito muna sa rescue center mananatili si Eunice habang kinokondisyon pa siyang mabuhay ulit sa wild. Samantala, sa Quezon City, isang unggoy rin ang nangangailangan ng tulong. So far, sa mga nakita kong pag-rescue natin, ito yung pinaka-ayos. Kasi kalimitan, sobrang iksi na kadena, nasa mga malilit na kulungan, pero at least ito si Muy Muy, malaki yung kulungan niya. In fairness, alaga siya, maganda yung balahibo niya. Hindi siya abused, Binigay nga sa akin, nasa karton pa. Mabait pa siya, no? Mabait na hawakan ko pa. Kaya lang bandang huli nga, hindi na nga... Anong edad siya naging matapang? Mga 2 years siguro. 2 years. Ano yung mga behavior na napansin nyo? Minsan kasi nakakawala, natatanggal niya yung lock. Tapos, hindi naman nangahabol, kaya lang pag makapasok sa bahay, nagbabasa, gano'n. Hindi lang kaawa-awa ang mga unggoy na ginagawang alaga. Ipinagbabawal rin ito ng batas ang pagkuha ng anumang wildlife para gawing alaga. Dahil mukhang agresibo na ang unggoy, kinailangan ko na rin itong turukan ng pampatulog. It's okay, Muy Muy. Wala pang 3 minutes, bagsak na kagad si Muy Muy. The proper monkey restraint. We have to get the hands back. And ganito yung buntot niya para hindi mag-swish. Okay, so ilalagay na natin siya sa kulungan niya, Maganda yung pangangatawan niya. Mataba naman siya. So, bata pang male to, Dito mo, hindi pa lumalabas yung pangil. Ayun pa yung pangil niya, palabas pa lang.
Agad namin itong itinurn over sa Protected Areas and Wildlife Bureau or PAWB. Sa PAWB, matindi na raw ang problema sa dami ng mga unggoy na itinurn over. Isang unggoy kada linggo raw ang itinurn over sa PAWB. Dahil parami ng parami ang mga may-aring umaayaw na sa kanilang alaga. Nagkukulang na sa pasilidad para sa kanila. Parang lumalabas in a month. Hindi kami mawawalan ng turnover ng unggoy. It's like 1 per week. Problem siya talaga. Hindi basta-basta ang pagpapakawala sa mga unggoy na dati ng alaga. Tulad na lang sa isang rescue center sa Kalawan, Laguna. Dito, may mga unggoy na malapit nang mai-release. Pero bago pa man, kailangan pa nilang magdaan sa isang tuberculosis test. Gaya ng mga tao, maaari rin kasing magkaroon ng TB ang mga unggoy. Ito yung pang TB test natin. And I just need 0.1 of this to be injected to the most sensitive skin part of the body. Yung pinaka-sensitive is yung tinatawag na palpebral, itong talukap na mata at saka yung tiyan. Pag namagay yung talukap ng mata niya, ibig sabihin, positibo siya. So this will show how old this monkey is. Medyo matanda na siya. And kita mo, ang laki ng pangil niya. So pag naging aggressive, pag nakakagat yan, talagang damaged. Grabe ang damage na may dudulot sa'yo ng mga pangil niya. So ang gagawin natin ngayon is tayo, kakabit tayo ng microchip at mabigyan na rin ng vitamins. Nilagyan na rin namin ng microchip bilang identifikasyon ng bawat unggoy. 7 unggoy ang oobserban mula sa TB test. At kapag negative sila sa sakit, kailangan pang i-assess ang kagubatan kung saan sila pwedeng pakawalan. Dapat masigurong may sapat sila ditong pagkain at malayo ito sa komunidad ng tao. Kaya hanggang ngayon, hindi pa nai-release ang mga unggoy.